Naway makalugod sa iyo, Panginoon, itong salita ko at kaisipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year po. Happy Fiesta. Sa araw pong ito ay ating pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patrong Santo Niño Jesus de Marikina, ang Hari ng Marikina. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron. Mga minamahal na kapatid, sa bungad po ng Lumang Tipan, may kwento tungkol sa isang sinapupunang walang laman. Kilala po ninyo si Sarah, na asawa ni Abraham. Diba? Doon po sa Lumang Tipan. Si Sarah po ay matanda na at during that time, sinasabi na siya'y baog. At sino makakaisip na siya ay magkakaanak? Walang hindi makapangyayari ang Diyos. Nagkalaman ang sinasabing sinapupunang walang laman. Bagamat nung una na narinig ni Sarah yung balita na ito mula sa isang makalangit na panauhin ni Abraham na siya raw ay magbubuntis at manganganak. Diba, doon sa kwento, natawa pa si Sarah. Hindi siya makapaniwala na siya ay magdadalang tao. Pero patuloy pa rin po silang mag-asawa na nanali sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Sila ang pagmumula ng mga anak na sindami daw ng mga bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dalampasigan. Pero dun sa katayuan ng mag-asawa na pareho ng may edad, di ba? Siguro matatawa din naman tayo. Parang hindi natin maisip paano magkakaanak yung ganong katanda, no? Pero tulad ng sinabi natin kanina, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Kaya nga nagdalang tao si Sarah at ipinanganak niya si Isaac. Sila po yung mga ninuno natin sa pananampalataya. Sa simula po ng bagong taong, may laman po ba tayo o basyong-basyo? Alam niyo po ba yung word na basyo? Di ba? Halimbawa, yung basyo ng soft drinks, ibig sabihin, lalagyan ng soft drinks na walang laman. Tayo po ba ay may laman o basyong-basyo? Hindi po sinapupunan yung tinutukoy ko, ha? Baka yung iba dyan, nagtataas ng kilay. Baka iniisip ni Reb, buntis kami. No? Hindi po sinapupunan yung pinag-uusapan natin. At hindi rin po bulsa ang pinag-uusapan natin yung tanong kung may laman ba kayo. No? Yung puso po ninyo, may laman ba o basyong-basyo? Kumusta po yung ating mga puso? Sa simula ng bagong taon, ano po ang nilalaman ng mga nandyan sa dibdib ninyo? Pansinin niyo po ba, o pansinin po ninyo, yung salitang bago, no? Bago. Eksakto pong pareho ang mga titik ng katagang baog, no? Bago, baog. Ang kaibahan nga lang po ay magkabaliktad yung dalawang huling titik ng dalawang salita. Sa bago, nauna yung G kaysa sa O, kaya bago. Pero sa baog, nauna yung O kaysa sa G, kaya baog. Let G stand for God. Ganyan po talaga kapag hinuhuli natin sa mga priorities natin si God. Nababaog tayo, nawawalan tayo. No, parang walang-wala tayo, basyong-basyo. Yung sinasabi pa nga ng ibang hungkag, no? Hungkag na hungkag tayo. Kaya dapat lagi po nating inuuna si God. Kaya imbis na maging baog, maging taong bago na po tayo ngayon. Si God po ang nagpupuno sa atin. Kapag wala po siya, merong emptiness. Parang kulang sa ating pagkatao.
Sa unang pagbasa, tuwing simula ng taon, agad po tayong pinupuno ng Diyos ng mga blessings niya. Ganito raw po yung pagbabasbas ng Diyos. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Pinupuno po tayo ng Diyos ng pagpapala, pag-iingat, habag, pagsusubaybay, paglingap, at kapayapaan. Kaya unang araw pa lamang ng taon, ang dami na agad nating natatanggap na blessings mula sa Kanya. Pero tandaan natin na yung mga blessings na ito na nagmumula sa Diyos ay makakamit natin sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Doon po sa ating binasa kanina ng unang pagbasa, bagamat si Aaron at ang kanyang mga anak na siyang inatasan ng Diyos na magbasbas sa mga Israelita noon sa lumang tipan, ay ninuno ng lahi ng mga saserdote. Mga tao rin po silang tulad ng kanilang mga dapat na bendisyonan. Maliwanag po ang kalooban ng Diyos. Tao din ang maging daan ng kanyang pagbabasbas sa tao. Tao rin po ang ginagamit ng Diyos para punuin ang kawalan ng tao. Tayo po ang dapat na magpuno sa kakulangan ng isa't isa. Tayo po mismo ang dapat maging blessing ng Diyos. Kaya mamaya, kapag labas natin, huwag niyong sabihin dun sa mga makakasalubong niya na, Happy New Year, God bless you. No? Ang sabihin po ninyo, Happy New Year, ako ang padala ni God sa buhay mo. I bless you. Minsan, maari pong mistulang basyo ang simula ng isang tao. Wala pong kalaman-laman. Hukang na hungkag. Pero sa pamamagitan natin, pwedeng baguhin ng Diyos ang kalagayan ng taong iyon. Pinupuno, pinag-uumapaw, pinababaha niya yung blessings. Kaya dapat po sana, ngayong New Year, isa po sa mga New Year's resolution dapat natin, o isama natin sa ating mga New Year's resolution ay ganito, I will be God's blessing to all. Sabihin nyo nga yan, I will be God's blessing to all. Kung sa bungad po ng lumang tipan ay may sinapupunang walang laman, sa bungad naman po ng bagong tipan ay may sinapupunang may laman. Dapat din po sana walang laman yung sinapupunan na yon sapagkat ang nagmay-ari ay isang birhen. So kilala niyo naman siguro kung sino yung tinutukoy natin dito na birhen sa simula do sa sa bagong tipan. Pero di kalaunan yung sinasabing birhen ay nagkaroon ng laman. Pero hindi po ito kagagawa ng sino mang lalaki, kundi ang Diyos ang nagpadala ng ilalaman sa kanyang sinapupunan. Kumatok ang Diyos sa sinapupunan ni Maria at pinagbuksan ni Maria ang Diyos. Siya ay napuno ng Diyos. Nag-uumapaw ang Diyos kay Maria at isinilang niya ang anak ng Diyos. Sapagkat ang isinilang na Maria ay hindi lamang totoong tao, kundi Diyos ding totoo, si Maria ay tinatawag din po nating ina ng Diyos. Hindi po ito tungkol kay Maria, kundi una na tungkol ito sa kanyang isinilang na si Jesus. Sinasampalatayanan po natin na si Jesus ay may dalawang kalikasan. Di po ba? 100% Diyos at 100% tao. No? Naniniwala tayo na siya'y Diyos at siya'y tao. At hindi po mapaghihiwalay ang dalawang kalikasang ito ni Jesus. Kaya nang isinilang siya ni Maria, si Maria ay nagsilang sa Diyos.
Ito po ang hiwaga ni Jesucristo at ang katangi-tanging pribilehiyo ni Maria. Si Maria ay ina ng Diyos, hindi dahil tinanggap ni Jesus ang pagka-Diyos sa kanya, kundi tinanggap ni Maria kay Jesus ang pagiging ina ng Diyos. So yung po, wag po tayong malito doon, no? Parang ganito po, ako po ay pari. No, ako po ay pari. At ang nanay ko po ay tinatawag na nanay ng pari. Simula nung ako po ay maging pari. So nanay ng pari ang tawag po kay mama. Hindi po ako pari dahil sa nanay ko. Bagkus ang nanay ko ay nanay ng pari dahil pari ako. Maliwanag po yun, no, mga kapatid. At kung gayon na lamang po ang paggalang at pagmamahal ay binibigay nyo sa nanay ko, dahil nanay nga siya ng pari, mas lalo pang dapat nating igalang at mahalin si Maria, sapagkat siya'y nanay ni Jesus, ang anak ng Diyos, siya'y ina ng Diyos. Nang nakabayubay na si Jesus sa krus, agaw buhay, ipinagkaloob din po niya sa atin si Maria upang maging ina rin natin. Kaya nga po si Maria ay parehong Mother of Redeemer o Mother of the Redeemer at Mother of the Redeemed. Minamahal niya tayo, pinagdarasal, ginagabayan, inaalalayan, tinutulungan, binibigyan ng halimbawa ng pagiging mabuting lingkod ng Diyos at alagad ni Jesus. Sa simula ng lumang tipan ay may sinapupunang nilagyan ng Diyos ng laman. Sa simula rin naman po ng bagong taon, pinuspos tayo ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. Sana po ay wag po nating sayangin ang mga ibinigay niya sa atin. Kumbaga mga kapatid, nangapital ang Diyos sa atin. Sana naman ay patubuin natin ang Diyos sa atin. Sana wag po nating hayaang malugi ang Diyos sa atin. Mga kapatid, isang makabuluhan at nag-uumapaw na kasiyahan na pagdiriwang po ng kapistahan ng ating mahal na patron sa ating lahat. Mag-krus po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.